Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Banned ang technology company na Smartmatic na lumahok sa lahat ng proseso ng public bidding at procurement ng COMELEC sa mga darating na halalan sa bansa matapos ang 15 taong pagbibigay sa komisyon ng automated voting machines. Gayunman, nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia na walang kinalaman sa desisyon ng ANBank ang petisyon ng grupo ni dating DITC Secretary Eliseo Rio at sa umano'y anomalya noong 2022 elections. Kundi sa kinakaharap na kaso ni dating COMELEC Chairman Andy Bautista sa Amerika sa issue ng panunuhol ng Smartmatic. Ang desisyon ng COMELEC ay kaagad ipatutupad maliban na lamang kung ito ay pipigilin ng husgado. Dahil sa bigat ng akusasyon laban kay dating Chairman Bautista, sinabi ni Chairman Garcia na kinikilala ng COMELEC ang napipintong panganib sa integridad ng demokratikong proseso na maaaring magpahina at sumira sa tiwala ng publiko sa sistema ng eleksyon sa bansa. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pale, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos. Ngayong araw na ito ng Friday! Yoo-hoo! Narinig niyo po ba yun? Ang tindi nitong desisyon na ito ng COMELEC, ha? Nabasa mo ba kung batsero yung banner story ng lahat ng pahayagan ngayon? Oo. Ang laking balita pala nito, kung batsero. Manila Times. Ito Sa yung, Manila Times, COMELEC bans Smartmatic. Yan. Sa Manila Bulletin. Ito, Manila Bulletin, ganun din. Ito, Manila Bulletin, second Pinoy hostage bid. Iba pala. Iba pala nalagay dyan. Ano? Iba. Sa Philippine Daily Inquirer, Daily Inquirer. yun din ho ang banner story. Ayan o. COMELEC bars Smartmatic from bids, cites bribe. Naku. Raps. Naku po. Tinukoy daw po yung mga panunuhol. Insidente ng suhulan. Pahayagang Philippine Daily, itong Philippine Star, ganun din. Ay, hindi pa na nakikita. Dito pala. Pakita Ayan. Smartmatic barred from Philippine elections. Isipin mo, no? Ilang taon na silang nagsusupply ng makina sa atin? Mula nang simulan, kung hindi ako nagkakamali, kung batsero, mula nang simulan ang automated elections sa Pilipinas, sila na. Sila na yan. Kailan ba yon? Noong Nakailang eleksyon na sila. Hindi ako nagkakamali ay 2010.
Aha. 2010 ba kumbachero nung Natin. Oo. nung panahon ni Pinoy may kuno yan eh, may Oo. Smartmatic Panahon na yan, ni Commissioner Goyo Larrazabal. Goyo Larrazabal. Meron na Tama. yan. Oo, may ganyan na yan. Commissioner Goyo, kumusta ba? Oo. First automated polls sa ARMM pala, kumpachero. Oo, 2008. 2008 yung practice, Oo. yung practice. Yung pinaka-practice niya, yung pinaka-testing niya, pero kasama na sa bilang yon. Oo. At tama ka, 2010, yung first national elections na sinimulan gamitin ang mga PICOS. Picos, yan yung Ayan, Picos eh. Kaya ito nga yung tinawag Picos. nila na Hocus Picos Hocus eh. Picos. Oo, Tapos sinundan nga ng 2016 national elections at ang pinakauli ay itong 2022. Ang magtataka ka naman anong sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, walang kinalaman, ano ang sabi niya? Walang kinalaman sa desisyon ng COMELEC ang petisyon ng grupo ni dating DICT Secretary Rio Eliseo Rio. at umano'y at sa umano'y anomalya noon 2022 elections. Ito po mismo yung petisyon, no? Oo, sila mismo Ang nag-file. title, yun mismo yung pinasyahan nila eh. Oo. Ano po ang title ng desisyon ng desisyon ng husgata? Pakinggan po ninyo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, Dito at po. babasahin ni Kumbachero. Babasahin ko po. Republic of the Philippines. Mhm. Commission on Elections, Manila, NBank. Ayan. Aha. In the matter Mhm. of the petition to review the qualifications Sa bagay na repasuhin ang kwalifikasyon. of Smartmatic Philippines Ayan, Incorporated Smartmatic. Aha. as a prospective bidder in view of its failure Oo. in the 2022 elections Failure Oo. in the 2022 to elections. comply Oo. with certain minimum system capabilities. Ayun. That- Sa bigo, kabigo ang makapagbigay ng pinakamaliit lang na System capabilities Okay. that resulted in serious and grave irregularities Oh. in the transmission and receipt of election returns. Contradiction yun. Transmission. And the receipt of election returns. So parang nagkaroon pala ng ganung katinding problema Oo, sa nitong nakaraang eleksyon. Ito mismo yung petition nila, Kwan. Oo. At ito mismo yung title ng desisyon ng COMELEC. Paano namang sasabihin walang kinalaman dun sa... Yan ba yung dinesisyonan Sa ng 2022? COMELEC? Yun yung pinipetisyon nila. Eto nga, pakinggan po ninyo at aking babasahin. Voting 5-1 Nagbotohan ng 5 kontra 1 with 1 abstention. na may isang hindi sumali. The 7-member COMELEC Anbank Ang 7 kataong komisyon granted the petition ay nagbigay o ay pinagbigyan ang kahilingan filed by na a group inihain led by former Information Technology Chief Eliseo Rio ng Jr. isang grupong pinamunuan ni dating DICT to disqualify Smartmatic. na ibasura ang Smartmatic. Ayun pala. Ayun Ay, pala yung yung mismo dinisyonan. yun eh. Ano yung sinasabing hindi ito yung dinesisyonan? Parang nalito ako doon. Nakakalito yun. Nakakalito Kasi yun. itong, kumbaga, yung pinakaugat ng petisyon ay ang tinutumbok ni na Commissioner Eliseo Rio ay yung 2022 elections. Oo nga. Tapos sasabihin, Kala ko ba idineklarang malinis. Malinis, Oh, maayos, maayos. at matagumpay Oh. ang katatapos na eleksyon. Aba, Dapat siguro ipaliwanag ito ng gusto ng COMELEC. COMELEC. Oo. Pwede bang tawagan mo, Greg, si COMELEC Chairman Ben Abalos? Kinukuha nito si si Greg. Alika dito, Greg. Si Chairman Ben Abalos nga. Ito po si Chairman Greg. Habang hindi po namin babasahin dito hanggat hindi binabasa ni Greg. Hanggat di dumadaan sa kanyang kamay Hanggat di ang mga dumadaan. news item. Okay na ba, Sir Greg? Ayos na. Si Chairman ba, ano sabi raw?
Oo. Oo. Sige, tawagan si Chairman Ben Abanos. Model tayo ng burger. Berger. Benz Berger. Berger. Pero ang ginigiit dito sa mga balita ni COMELEC Chairman George Garcia, ang kanila daw pong tinumbok sa kanilang pag-disqualify sa Smartmatic yung usapin ng panunuhol ng Smartmatic kay Chairman Andy Bautista. Yun. Oo. Nasaan na nga pala si Chairman Sa Amerika, Andy Bautista? Nagtatago. Birthday niya ba ngayon? Oo nga, Andy. Ay, happy birthday pala kay Mayor Andy Lacson. Mayor Andy Lacson. At kay Daddy Andy Andres Andres Eduardo. Daddy, Happy birthday po. At siyempre, happy birthday kay Gat Andy Bonifacio. Happy birthday sa lahat ng Andy dyan. At sa lahat ng Andres Disaya. It's your day! Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Meron palang biyahe na naman ng Pangulo, no? Namimiss ko na tuloy ang Pangulo. Saan bang? Japan. Hindi, ngayon, naalis na naman ang Pangulo papuntang Dubai. Dubai naman. Dubai. Tapos, 2 weeks from now ay sa Japan. Sapagkat, Dubai pala muna. Alam niyo naman ang Japan ay sagot sa kahirapan. Paano bang naging sagot sa kahirapan ng Japan? Hindi mo pa ba naalala yung ikinuwento mo sa akin? Japan! Japan. Oy, Engineer Tony Nangyal, 6:12 ng umaga. Hindi ba nung araw nauso yung mga Japayuki? Ayun na, wag na kayo magtatampo sa termino, ha? Ay, yung ibang mga magulang sa probinsya, sasabihin dami ko anak, 5. Puro babae. At sasabihin, ikaw anak, napakaganda mo naman. Inalagaan kita mabuti. Ayan, wala kang kapeklat-peklat. Kapeklat-peklat. Kahit pag natutulog binubugawan kita ng lamok. Hindi kita pinadadapuan kahit langaw. Kaya ganyan kakinis ang iyong mga kutis. Kaya, para tayo'y umunlad, para makaahon sa kahirapan. Japan! Sagot sa kahirapan. Yung pala yun? Yun. Naalala mo na yung kinuwento mo sa akin. Natatawa lang tayo, pero ang totoo, ang sakit sa dibdib nun, mga kababayan. Talaga naman. Akalain mo, meron talagang magulang na ganun. Yung bata pa lang ay ginugroom na niya yung kanyang anak na babae para mag-Japan. Kasi nabalitaan niya yung kanyang kapitbahay nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng gamit dahil yung anak ay nagtrabaho sa Japan. Kaya nagkaroon kumbatsero naging kawawa naman yung mga maayos na yung bang ang trabaho naman talaga sa Japan mga musician, mga entertainers na maayos yung bagay entertainers din naman sila. Sa bagay, kung sa bagay naman. Pero kasi ang dating nung pagka sinabing Japayuki parang hindi lang basta malinis na entertainment ang pinag-uusapan ng batsero Kaya nga pag uwi dito ng entertainer, kasama na si Chugawa. Good morning, Buti Chugawa. sana kung si Okada ang kasama niya dahil may legal naman na negosyo rito. Ang kasama si Chugawa nagre-recruit pa ng iba. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Dos. Good morning kay Attorney Romulo Macalintal. Attorney Robbie Mac, magandang morning. Kumusta ba ang kampiyon ng mga senior citizen? Natatawa tayo kay Attorney Romy Mac. Yung pong mga hindi nagbibigay ng benepisyo, pribilehiyo ng mga senior citizen. Humanda kayo! Ayun, may gano si Attorney Romy sabi Mac. ni Attorney Mac, hindi namin kayo tatantanan. Ano? Ayos yan, Attorney Mac. Attorney Romy Mac, tama-tama, pagka-election laws ang pag-uusapan, election issues, itong nangyari sa COMELEC na to, kumbatsero, sigurado pinag-uusapan ng mga election lawyers to. Totoo yan. Ibig sabihin, baka sabihin, kung nagkasuhulan nung panahon ni Andy Bautista ba? Oo. Kasuhulan nung panahon ni Andy Bautista,
di doon pa lang may problema na sa integrity ng eleksyon. Noon pa lang, yung mga nanalo noon, makukwestiyon mo, totoo sila ba totoong nanalo? Oo, totoo yun. Oo. At Di ba nung araw kung batsero tinatanong, ba't nag-number 1 si Joel Villanueva? sa senatorial. May mga ganun pa Oo, kinu-question si Joel. Nagsipag yung tao eh. Nag-ikot ng tao. Nag-ikot. Pero takanta siya. Ba't nag-number 1 si Joel Villanueva? Hindi naman yan ang front runner. May mga ganun eh. Ibang test naman. Iba yung test naman. Ayos pa. Ayos ba, Senator? Ayos pa, pagkakali ko. Pero ano bang kaso na ni dating Chairman Andy Bautista? May kaso bang nakafile Meron, dito kaya sa nga atin? hindi nakakauwi dito eh. At anong status nung kaso? Dapat nga malaman nga natin yan. At Pakitawagan. nasaan siya? Oo. Kung si Congressman Arnie Teves tuntun na tuntun, Oo. talagang alam na ng ating mga gobyerno kung nasaan at kung anong pinagagagawa bukod sa pagsayaw-sayaw sa TikTok. Dapat ganun din. Tama. Sa isang dating COMELEC chairman at sa iba pang opisyal ng gobyerno na nasangkot sa katiwalian. Tama. Diba? Yun ang sinasabi natin. Pareho, walang tinititigan, walang tinitingnan. Ito naman yung kay Congressman Arnie Teves. Alam na ito'y nasa Timor Leste. Alam na ito'y nag-file ng application for political asylum. Alam na ito'y nireject sa unang pagpa-file niya at ngayon ay umaapila. Bakit dito kay Andy Bautista wala tayong nararanig man lang? Baka may madamay kasi. Baka magsalita. Ganun ba yun? Baka kumanta. Ganun ba yun? Hindi ba? Kapag alam mo naman ng taong nagigipit sa mikropono, kumakapit. Ganun. Baka kumanta bigla eh. Ganun. Baka sabihin total din lang, ayaw niyo akong tantanan. Ito nga palang baka magtuturo. Kaya siguro hindi pinagbubutihan ng paghabol. Yan ang problema natin. Yan ang problema natin. Oras po natin, Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, Bonifacio Day. Sa ulo ng ating ACS Balita, Mobile Food Facility inilunsad ng DOST sa Western Visayas. Pangulong Bongbong Marcos biyahing Dubai para dumalo sa COP28. Ibinebentang 20 kilos o 20 pesos per kilong bigas sa Cebu sinuspinde dahil sa paglobo ng bilang ng mga pamilyang mahihirap. Ako po. Pangulong Marcos, First Lady Liza manonood ng Daryl Hall concert sa MOA. Ay, nanood na. Nanood ng Daryl Hall concert sa MOA. Bonifacio Monument sa Caloocan City sarado ngayon sa trapiko. At gas refilling station sa Nueva Ecija sumabog, isa sugatan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Unahin natin ang ACS Good News. Inilunsad po ng Department of Science and Technology ang mobile food facility sa Western Visayas. Ang Food on the Road Innovation and Processing Facility o Food Trip ay isa sa key programs sa exhibit sa National Science and Technology Week.
Gawa ang food trip sa 32-foot customized truck na may frying technology para makalikha ng agriculture at fishery byproducts. Paliwanag ng DOST, maaaring idaan sa frying o prito ang mga produkto ng mga magsasaka at mga isda na hindi na ibenta para hindi sila malugi. Biyahing Dubai si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para dumalo sa 28th Conference of Parties. Ayun, yung pala ibig sabihin ng COP. Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change. Mahaba pala. Kaya pala COP lang ang nilagay ni Kises. Tama yan, Kises. Ayon kay Pangulong Marcos, isusulong niya sa convention na suportahan ng mga bansa ang climate financing at mahalaga ang pakikipagtulungan ng lahat upang matulungan ang mga pinakaapektado na ang pagbabago ng panahon. Alas 6:26 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Sinuspende muna ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang implementasyon ng programa na nagbibigay ng pagkakataon sa mahihirap na pamilya na makabili ng 20 pesos per kilong bigas. Ginawa ni Garcia ang desisyon ilang araw lang matapos na ilunsad ang Sugbo Merkadong Barato program matapos na lumobo ang benepisyaryong pamilya. 199,000 lang kasi ang inaasahan ng Cebu government pero naging 300,000 families ito. Halos na doble, kumbachero. Doble ang inilaki ng bilang ng mga bumibili, gustong bumili. Oy, mahirap kami. Ubus ka agad. Ay, sus. Kasi simula lang. Balita lang natin kahapon yan. Ano yan? Wala pang 24 oras? Parang ganun. Sapagkat sabi siguro nila, hindi naman natutulog ang balita. Kaya itigil na natin ito. Panginoon kong Governor buhay Glenn ito. Garcia, magandang morning, Governor. Alas 6:27 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga Bisaya, mata na mamudiha, gising na ba kayo? Sa kabila ng hectic schedule, nagkaroon naman ng pagkakataon sina Pangulong BBM at First Lady Liza Araneta Marcos na manood ng concert ni Daryl Hall nung Miyerkules ng gabi. Sino ba si Daryl Hall? Si Hall. Ano ba kinanta niyan? Hindi, kumbachero, para mas maalala mo, ito yung Hall and Oates. Dalawa sila dapat. Oo. Dalawa itong partner, tandem. Partner pala yan. Ano ba ang mga kanta niyan? Ito. Narinig mo? Oo, diba? maganda ha. Ayan. Come on. Nakakaganon pala yan. Oo. Patok din ito kung batero itong mga may idar na rin ito. May idar na rin. Pero daming tao. Oo, dami. Puno. Sikat ito dati ng mga 80s, 90s. Tama. Sikat ito pero kaya mag-isa lang na nag-concert dito si Daryl Hall. Nag-away sila. Nag-away. Ba't daw? Mamaya, abangan mo kung batero kung anong kwento. Si Andre Brillantes, di ba? Yun ang malalaman natin. Kung may papel din si Andre Brillantes dito sa paghiwalayang Hall and Oates. Lahat daw na naghihiwalay ngayon si Andre Brillantes ang may kasalanan. Mismong si First Lady ang nag-post ng picture sa social media habang ini-enjoy nilang mag-asawa ang concert ni Daryl Hall kasama ang American musician na si Todd Rundgren. Yun. Ayan, senior ko na sa iyo. Senior mo na sa akin. Ayun. Ay, salamat naman kung ganun. Ayaw eh. Ayun, gumana na. Done. Ayan o, done. Nice na. 6:29 ng umaga. Naimbaga bigat kada kayo amin. Hapo, agriin kayon. Gising na. Isinara sa trapiko ang Bonifacio Monument Circle sa Caloocan City simula kagabi, bahagi ng pagunita sa ika-160 kaarawan ng bayaning sa Andres Bonifacio. Andiyan ba si Edwin? Ay, si Edwin? Yun dapat. Ngayon may coverage. Baka kung kailan may coverage, saka tayo wala. Nasa Malabon. Okay, nasa Malabon ba? Pero hayaan mo, kung importante may nasa Malabon. Sa advisory ng MMDA, nagpatupad ito ng road closure hindi lang sa monumento kundi maging sa kahabaan ng Samson Road
both sides mula Lapu-Lapu Street hanggang Monumento at iba pang kalapit na lugar. Bakit daw? Pinayuhan po ng MMDA ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Muling bubuksan ang mga isinarang daan mamayang alas 11 na umaga pagkatapos ng pagdiriwang. Yan nga daw po ay dahil sa ngayon talaga ang Bonifacio Day. Yun. At kapag Bonifacio Day, andyan talaga sa monumento sa Caloocan ang selebrasyon. Ayan, ha? Ayun. So expect ang traffic sa paligid. Ayun, nandito na si Edwin Duque. Ayan na. Makibalita tayo. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin. Kajeri Katunying, yung original na schedule na pupunta si DBM ngayon dito sa celebration ni Gat Andres sa Bonifacio sa Monumento Circle dito sa Dambana ni Gat Andres Bonifacio ay ayon dito sa Caloocan Reviews ay hindi na patutuloy at darating dito si Executive Secretary Lucas Birsabin sa pangunahan nitong celebration kasama si Mayor Along Balapitan. Kung titignan mo yung latag ng security, napaka-higpit, iba-iba doon sa mga ordinary na sinasagawa ang Bonifacio Day dito sa monumento. Dahil sarado lahat sa Jerry Gatugig, yung mga daanan, no? Yung north at yung northbound mga EDSA, north at dito na dumadaan yung salubungan. At kumakaliwa sa kumakanan sa Bonifacio kapag galing ka ng Balitawak papunta Valenzuela. Kaya sarado itong buong lusutan ng Monumento Circle. Andito rin yung maraming circle ng ENP, ang BNP, ang Coast Guard, naging Bureau of Protection ay nakapalibot. Dahil itong buong palibot ng Monumento Circle ay nilagyan ng pet at upang gagamitin ko sa kanya magkaroon ng umulan o ay may protection yung mga inasahan din mga kababayan natin. Baging mga empleyado ng gobyerno at Sigrol ay andito na sa Monumento Circle. Dahil alas 8 ngayong umaga ay sisimulan yung activity dito sa harap mismo ng Dambana dito at Andres sa Bonifacio. So kaya ay marami-rami na yung dumarating ko, yung ibang mga... Traffic na ba, Edwin? Napaka-traffic nitong northbound mga EDSA hanggang Balintawak. No? Dahil sa lubungan, sa kanto natin nyo, dito na magkakanan yung galing ng Valenzuela, nadadaan ng Bonifacio Market. Kaya asahan natin, talagang matraffic hanggang unahan pa ng mga Balintawak Market sa may EDSA. Dahil sa selebrasyon ng Bonifacio Day. Na ngayon na Sino bang ES daw. si ES sino ba ES? Medial Dea? Si ES Luke Bersamin. Ayan, oo. Yeah, yes, siya yung ngayon lang in-announce ng Caloocan News. Kasi kahapon ang pinaghahandaan dito, darating daw si GBM. Dahil mga pinaka-speaker dito. Pero ngayon, ay may biyahe. Si Executive Secretary Lucas Birsabin ang darating dito sa celebration. At syempre si Mayor. Hindi dapat mawala Along. May Mayor Along. At darating din yung kanyang ama, si Congressman Malapitan. Ayun. Ayos. Mula pa rin dito sa Monumento Circle, dito sa Caloocan, ako pa rin sa Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you so much sa RH23 Edwin Duque. Susunod! Tito Boy! Meron daw pong mga bangka. 40 daw pala itong bangka na lalahok sa Christmas convoy. Ang dami, Oo, ito yung yung pinayagan na ng National Security Council eh. Oo, pupunta diyan sa Sa Ayungin, West malapit sa Philippine Ayungin Sea. Shoal. Ayan. Basta medyo ayusin lang dapat dahil yung 40 bangka na yan. Pag hindi na ayos na mabuti ang kamada dyan, baka trahedya ang mangyari dyan. Yun ang sinasabi natin. Alam nyo, maganda naman propaganda-wise, maganda po ito. Yun lang 10 na magsabay-sabay na maglalayas. Medyo na yan. Ito, Saka 40. Machero, lalo na kung biglang nandyan, magbago ang panahon. Oo. Isa pa, na, ano bang klaseng barko? Bangka ang pwede lang pumalaot sa ganyang lugar. Open sea yan eh. Oo, gaano kalaki dapat? Diba, may minimum
size dapat eh. Oo. Oo. Ang totoo nung kumbatsero, nung una, ayaw yan eh. Ayaw ng Ayaw gobyerno ng yan. Kasi gobyerno. nga, sabi siguro ng gobyerno, kami na bahala dito, tumabi ka na, ako na bahala. Oo. Oo. Ay, ngayon, pinayagan na. Pumayag na dahil, sige, ang kukulit nyo, baka pag may, wag naman sana ha, pag may nangyaring hindi maganda dyan, may kasalanan dyan, gobyerno, sigurado na yon kasi pumayag ng gobyerno eh. Oo. Oh, pero ito dapat maging sumunod Oo. itong mga sasali dito sa kung ano ang gusto ng gobyerno Yan. sa pagdating dun sa mga rules Ayan, sa dapat. pagpunta nila dyan. Ayan. Yun. At yung may update tayo mamaya doon sa isang gas refilling station dyan sa Bungabon, Nueva Ecija na sumabog. Kagabi, alas 10 ng gabi. At mayroon pang isang Meron taga pa. Nueva Ecija, kumpatsero, Ah. na pinagkakaguluhan ngayon sa TikTok. Aha. TikTok? Sa TikTok, kumpatsero. Aha. Dahil sa ampogi daw. Oh, ganun. Ang pogi. Ang Bakit? pogi. Meron daw palang official ng MMDA na ganun. Ba't itinago ng MMDA? Nung nawala si Colonel Bong. Bong, nung nasuspinde, Si Sen Nuspending Bong Bong Nebriha, inilabas ng MMDA yung kanilang Pambato. pambato. Aba. Sabi sa TikTok, hampogi! Ba't ngayon lang lumabas yan? Abangan kung sino yung gwapitong Nuevo Ecijano na ito. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:36 ng umaga. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumpatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Kausapin natin, kumbatsero. Ang Sino ba yan? Sino ba yan? Pinagkakaguluhan. Pinagkakaguluhan to Ha? yun. Pinagkakaguluhan. Pinagkakaguluhan? Kumbaga yung mga tipong, meron pala kayong ganyan, ba't ito nilalabas nyo dati? Parang ganun para naman. May mga ganun, alam niyo yung mga netizens ngayon, kumbatsero, kakaiba eh. Malakas mga Alaska eh. Ang May papel ba dyan si Senator Bong? malamang. Sabi natin si MMDA Assistant General Manager David Vargas. David Vargas. AGM, magandang morning. Si Katunying po ito sa si Ka Jerry. Magandang umaga po, Cartoning at Sir Jerry. Nako, Apo, madilim. madilim. Mukhang nagbibiyahe kayo ah. Nasa sasakyan. Ayan. Lumiwanag na. Oo, Meron ho kaming ongoing operations so ngayon. Pero ay tamang-tama pala. Interview na to dahil isa sa mga fans ninyo. Matagal na ho akong nanonood ng programa po ninyo. Ay maraming salamat po, salamat po. AGM. Kayo po ang MMDA AGM for Special Operations, ganun ba? Ano ba ang designation nyo, yung para maintindihan namin? Ako po ang AGMO or Assistant General Manager for Operations po ng MMDA. Ayun. Kailan pa po? 4 months ago po, Bago lang din po. lang. Bago lang pa din pala. Bagong-bago pa lang. Para magkaroon lang kami ng background, makakwento lang. Saan po ba kayo galing? Paano ba kayo napadpad bilang AGM ng MMDA? Actually, kababayan niyo po ako. Ako po ay galing Yaga, Nueva Ecija, sir. Aliaga. Ako, kalde ng bayan ng Aliaga. O dating mayor. Actually, isang programa po ninyo. Ganun ba?
Tanong mo nga naman. No? Baka mga bata pa kami no. Kayo po ba hindi pumasok sa showbiz dati, ganon? Ay, hindi yo. Ito kanina, binabanggit sa akin ni Kumbatsero na ikaw daw patok na patok ngayon sa TikTok. Yung pagkakaalam ko, pumapatok sa TikTok, yung pasayaw-sayaw at saka nagpapakita ng puwet. Kaya sabi ko, sino ba yung patok na yan sa TikTok? Ayan. Ikaw pala yun, AGM. Opo. Actually, ang interview po yun tungkol dito sa bus lane and bus carousel po. Oo nga, nung ini-interview daw kayo, wala namang umiintindi dun sa sinasabi nyo, kundi ang tinitingnan uy, bago, meron palang ganito sa MMDA, parang gano'n, ano. Okay, ngayon po, seriously, kayo po ba ay nag-take over na sa mga trabaho ni Colonel Bong Nebriha at iba pa? Gano'n? Hindi naman po talaga siya pwedeng i-coin as a takeover, kundi from the very start naman po talaga under ng AGMO office ang departamento po ni Bong Nebriha. Ayun. So from the very Bong Nebriha po, yung NTFSOU ay under ng Traffic Discipline Office. And yung Traffic Discipline Office ay under po ng Assistant General Manager for Operations. Kumbaga po, Ayun. kayo pala ang kanyang boss. Immediate, boss. Yan superior. po sa superior. Ang immediate supervisor niya ay yung director ng Traffic Discipline Office. Ayun. At ako po, mas mataas sa TDO or Traffic Discipline Office. Opo. Ayun. Si Colonel Nebriha po ba, ano na ang kanyang status hindi na ba ngayon? hindi na ba makakabalik si Colonel Bong? Oo. Si Colonel Bong Nebriha ay currently under 1-month preventive suspension still and under deliberation po yung kanyang situation. 1 month pala. Pero yung kanya pong pinamumunuan, nandiyan pa ho ba yun o dinisolve na? Andito pa rin po at yung mga tao intact pa rin po. Nagkaroon lang po kami ng restructuralization kung saan iniba po namin yung pangalan ng operation unit po niya. Ano na po tawag yan? Po kasi dahil po dun sa issue na nangyari, kinailangan po namin na i-reorient yung mga tao para maalala po nila or ma-refresh sila tungkol dun sa mga protocols na dapat pong ginagawa po ng unit nila. Ano na po ngayon ang pangalan ng unit na yon? Ito po ay Special Operations Group or SOG na pinangalan naming Strike Force. Strike Force. Strike Force. Under this group po kasi kung ang dati dun sa unit po nila Colonel Bong Nebriha, nag-ooperate sila ng mga busway, ng bus carousel, ng anti-illegal parking. Dito po sa binuo po namin bago, since ang direktiba po ng aming Chairman Artes ng MMDA ay mas paigtingin yung mga operasyon po namin, mas binabuti po namin na gawin na lang na nakafocus sa anti-illegal parking, nakafocus. So iba't ibang unit po ito under sa Strike Force na yung mga namin nakafocus na lang sa anti-illegal parking. Isang separate department po yan. Yung isa nakafocus lang po sa bus carousel, yung isa nakafocus sa and so on po. Ayun, may kanya-kanya. Grupo-grupo na. Specific na yung kanilang tasking, ano? Kung dati kuwari Monday tayo anti-illegal vendor, this time ho every day ino-operate po yun. Hiwa-hiwalay na po siya. Ay mas maganda ho 'yun Yan. para tuloy-tuloy. Hindi yung hindi yung sa araw nito, bus carousel muna tayo. Bukas sa vendor naman tayo. May iwanan yung carousel kaya maraming makakadaan na naman doon. Tama. Po kasi ng Para butihing sa chairman consistency. namin maging hindi consistent. Ayaw namin na maging ningas-kugon lang po yung operations ng MMT. Ang gusto po namin, consistent para makita ng mga tao, seryoso po ang aming ahensya sa mga ginagawa po naming mga apprehensions. So kayo na po mismo ang tatayong chief ng at concurrent chief bilang AGMO nitong Strike Force? Yes po.
Aha. Oo, Ayun na. Yun, oo. Mukhang wala nang ang babalikan si Colonel Bong Lebriha, Colonel Bong. AGM. Po, hindi lang naman po hindi lamang po bus carousel or legal vendors or anti-illegal parking yung inuupuan ko po as AGMO. Kaya po meron po akong OIC sa posisyon pong ito para yung ibang trabaho po ng operations ay magampanan ko. Oo. So meron po akong OIC kapalit po ni Colonel Bong Nebriha para tugunan ng mas tutok itong strike force unit po. Sino po yung OIC, AGM? Ang OIC po natin ay si Mr. Gabriel Go. Gabriel Go. Dati rin ho ba siyang pulis o militar, ganon? Actually, dati po siyang empleyado ng MMDA and he was trained as a deputy of Colonel Bong Nebriha before. So if pwedeng pumalit temporarily kay Colonel Bong Nebriha, it will be him po. Oo. Yan sa bus carousel, yan na siyang naging dahilan para sa nangyari kay Sen Nospinding Bong Nebriha dahil kay Senator sa kanyang insidente with Senator Bong Revilla. Malinaw na ba ang protocol ang protocol diyan? At yun bang part na guhit lang AGM pinapayagan na doon lang mahigpit sa may barrier, doon sa may guhit lang tulad nung nadaan ng kinukwento ko sa Kumbatsero. Southbound. Ang daming dumadaan nung ako'y dumaan doon sa EDSA. EDSA Estrella. Estrella hanggang doon papunta ng Ayala. Dahil guhit lang, ang daming pumapasok at walang nanguhuli. AGM. Kapag pagguhit lang, pagguhit lang pwede bang pumasok o kaya at doon lang sa may barrier bawal? Actually, isa sa mga kinorek po namin nung binuo po namin ang strike force na to ay yung hindi lang po yung bus carousel. Meron ho kaming mga spotter sa iba't ibang location na kahit na hindi ka pa nakakapasok ng bus carousel ay huhulihin ka na dahil from afar nakikita namin na umo-overtake ka na dun sa mga bus lanes po natin. So nagsimula kami mga ilang araw na po simula nung nangyari po yung kay Colonel Bong Nebriha na pagka kayo po ay natsempohan at nakita po ng aming unit na kayo ay dumagpas sa bus lane, kayo po ay huhulihin na po namin. Not necessarily pumasok ka sa bus carousel. Basta kayo po ay pumasok sa bus lane at nakita ho namin kayo, pahihintuin ho namin kayo. Pero klaro po yun kahit guhit lang, kahit walang barrier, huhulihin. Kahit guhit lang, touch time. At laging may tao na ngayon, hindi yung tulad nung madaan ako na walang nanguhuli. Kaya selos na selos yung mga sumusunod sa batas. Tatakam-takam kami na nakaipit kami sa traffic at yung mga sumingit at pumasok sa bus lane, nauna na ron at tsaka sisingit, tsaka papasok doon sa regular lane. Isa ho ito sa mga buka naming resolbahin. Actually, alam nyo, sa laki ng Metro Manila, hindi ho namin talaga kayang bantayan lahat. Kulang na kulang po ang tao ng operations group. Kaya po naging malaking challenge po sa amin simula nung nawala yung NCAP. Kaya ang hiling ho namin is may balik talaga yung NCAP dahil hindi ho namin talaga kayang bantayan ang buong Metro Manila. Pero sa ngayon po namin na pag-operate umaga at hapon at sa ngayon po nagdagdag din po kami ng tao dahil dun sa restructure na ginawa namin. Mas pinadami ho namin dahil everyday ng operations namin. And sa ngayon po, nagbigay din po kami ng mga incentive sa mga tao namin para magkaroon po kami ng overtime para dun sa mga apprehensions namin hanggang gabi po. Hanggang gabi, manghuhuli. Pati lalo na sa busway nga, Kumbatsero. No? Okay. Umaga hanggang hapon lang. Ngayon po, hanggang gabi po na sinusubukan po namin manghuli talaga. Opo. Uli na lang po, AGM, yung po bang mga kalsada na ipinagawa po ng national government, DPWH, Kumbatsero, may mga road widening tayong ginawa, tapos ay ang laki ng ginastos ng gobyerno dyan, pagka road widening. Pero ginawa lang pong parking.
ginagawa pong parking ng mga residente man o nag-uopisina sa tapat nung kalsadang iyon, ano ba yun? Papabayaan na lang ba natin ng MMDA yun? Ginawang malaking parking slot o parking o kaya garahe yung mga kalsadang iyon? Actually ho, meron mga kanya-kanyang jurisdictions po ang bawat LGU. Alam naman po natin yan at karaniwan ng sakop po ng MMDA, meron din po kaming kanya-kanyang jurisdictions. Ito po yung mga mabuhay lanes, mga major thoroughfares, andyan po yung EDSA. At sa ngayon po, hindi ho namin hinahayaan basta nasa jurisdiction po namin. May proper coordination naman po kami sa mga LGUs. And sa pamamagitan po nitong bagong unit na binuo namin, itong Strike Force, binabalak din po namin bumuo ng Citizens Watch Patrol kung saan kapag pwede hong mag-report yung mga tao at ipakita nila yung mga streets nila na sakop po ng MMDA na ginagawang parking ang mga sidewalks. Not even yung sidewalks actually may nakita ho kami kahapon sa visor kung saan pinakita na 2 lanes and sinakop niya yung mismong kalsada, yung gitna lang yung nadadaanan. Ayun nga. Yun nandun sa gitna niya. Kaya isa yan sa mga tinitingnan po namin kung saan pwedeng mag-report yung mga tao at i-ooperate po namin. Oo. Importante po yan, lalo ngayon na napaka-traffic sa mga ibang mga main thoroughfares, ang mga side streets, yung mga pwede nating maging alternate routes, yung sinabi niyong mabuhay lane, malinis talaga. Hindi yung minsan nga papayagan mo lang may nakapark kung batsero, yung problema double parking pa eh. Kaya nga. Yun ang mukhang kailangan yung i-operate ng gusto, AGM. Yes po, itong darating na mga araw po, sisimulan na po namin yung actually itong umaga pong ito, mag-ooperate po kami para sa anti-illegal parking po. Saan po ba yan? Pwede bang malaman? Secret? Hindi po. Hindi pwede. Secret. Surprise! Po kasi may magko-cover din naman po nito. Yes, sir. Ayun. AGM, salamat po sa inyong oras at sabi nga, consistency is the best policy. Thank you so much and good luck po sa inyo. Maraming salamat po, isang karangalan po na makasama po ako sa inyong programa. Thank you so much. Thank you. Assistant Si Mayor. Secretary, si Mayor, Assistant Secretary AGM, David Vargas ng MMDA. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Oy, nako, kumusta mga presyo dyan ng mga bilihin ngayong 30 last day of November at bukas ay Disyembre na. Ang Disyembre ko ay malungkot. Ito sa mga pumupuna kay House Speaker Martin Romualdez, 'di ba may mga kung ano-ano mga messages na nababasa natin diyan. Ano ba talaga trabaho ng House Speaker? Ano ba? EPA lang ba yun? EPA? Saan ba napupunta yan? Kung yun ho'y ginagawa niya, eto po, Aba, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, kung ang pinupuna nyo yung mga ganyang mga opisyal ng gobyerno, na para bagang labas na sa kanilang trabaho yung ginagawa. Eto po, meron pong isang senador na pumunta sa mga pamilihan, sa mga palengke, at nag-inspeksyon ng presyo Aba, ng mga bilihin. si Mr. Palengke ba yan? Eto, pakinggan po ninyo. At nagsalita. Ang sabi niya, now,
Ngayon, that Christmas is near, na ang Pasko ay malapit na, we kami, Pong Pagong, need to strictly monitor ay kailangang mahigpit na bantayan the prices of products ang presyo ng produkto to ensure a happy Christmas para matiyak ang masayang Pasko for fellow Filipinos. para sa kapwa Pilipino. Ayan. Yan po si Senator Mark Villar. Pati Si siya Senator. Nag-inspection sa mga presyo diyan sa Divisoria. Ganun. At tiningnan mabuti lalo na yung mga Noche Buena items. Baka sabihin, ano ginagawa ni Mark Villar dyan? Ayun. Bakit siya ba taga-executive department? Kasama ho niya ang secretary ng DTI. Kasama naman pala. Na si Secretary Alfredo Pascual at si Senator Mark Villar po ay chairman ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Trabaho din pala talaga niya, no? Dahil yung kanyang chairmanship sa Senado. Pero yung pag-i-inspection ng presyo, hindi niya trabaho yun. Pero ginawa niya bilang isang public servant. Bilang public servant. At saka, kumbatsero, alam mo, ito'y baka hindi lang naintindihan ng iba nating kababayan. Marami pong mga batas na nililikha po ng Kongreso kasi sila po ay legislator, mambabatas, nagagawa ng batas, ay binubuo mula po sa mga inputs na nakukuha nila sa mga taga-executive department o saan man sa ngayon ng pamahalaan na may kinalaman sa batas na nililikha. At lalo na kung sila mismo ay lumalabas ng kanilang opisina at pumupunta sa mga kababayan natin tulad nito, mga palengke. Hindi lang yung ang maririnig mo ay yung report sa'yo o yung sumbong sa'yo. Siyempre, sino ba yung mga nasa paligid mo na yan? Siyempre, boss! Boss, bata mo ko, boss! Minuto, boss! Bata mo ko, boss! Tama ka, boss! Ang galing mo, boss! Ayun, puro ganun lang ang maririnig mo. Ang ganda ng buhok mo, boss. Boss, bagong gupit ka ba, boss? Ang ganda ng buhok mo, boss. Parang hindi halatang wig. Hindi nga wig ito eh. Sabihin ng transplant ito. Transplant? Hindi ito wig. Ikaw kayo, mga ano kayo. Kaya kailangan talaga ang ating mga opisyal ng gobyerno, actually, pati ang mga taga-courts, kumbatsero, ang mga taga-husgado, hudikatura, baka minsan ay kailangan din nilang lumabas para maramdaman nila ang pulso ng ating mga kababayan, hindi para impluwensyahan sila sa kanilang mga pagpapasya, sapagkat ang pasya ng husgado, kumbatsero, should be based on facts and in law. Pero dapat mo ring maramdaman kung ano ba talaga nangyayari sa labas. Yung tama, yung pulso. Yung pangkalahatang ugnayan sa opinyon. Pulso ng bayan. Kung walang pulso ng bayan, patay na ho yun. Kailan mo pa pupuntahan yung mga kababayan mo? Eto, sabi ni Nestor. Kung umikot kumbatsero si Speaker Martin Romualdez, at yung pag-ikot-ikot niya dyan, kahit sino pa kasama niya dyan, ang resulta naman ay mabuti para sa nakararami. Umikot ka na, Speaker. Huwag ka nang pumunta sa opisina mo. Huwag na. Huwag ka nang papasok. Ito lang, sabi ni Nestor Ramos. Oo nga, si Senator Mark Villar ay nag-inspection. Tahimik lang. Tahimik. Si Mark, tahimik lang. Ayan, naaalala nyo pa yun, ha? Sabi naman ni Kuyang ni Aya Jelom Tang, very unfair. Ganon. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por Dos. Dos por Dos. Iba pala. Magandang morning. Iba pala yung sinabi ni Jelom Tang na belly unfair. Iba. Yung nangyari kay Colonel Bong Nebriha. Ako sa tingin ko, dapat okay pa rin na makabalik sa posisyon si Colonel. Saka kita rin naman natin ang kasipagan at dedikasyon ng tao. Very passionate siya sa kanyang ginagawa. Medyo nagkaroon lang ng problema doon. At siya naman ay umamin. Bagamat may mga question sa kanyang sincerity sa pag-amin niya. Pero dahil siya naman na siya. Binanggit nung tao niya na binanggit yung pangalan ni Senator Bong. Na ibang tao pala talaga. Ginamit lang pala yung pangalan ni Senator Bong doon. Yun, dapat
Senator Bong, dapat hanapin nyo rin yun kung sino yung Humarap na. Humarap na yata sa MMDA mismo. kay Senator Bong. Kailangan pa ba? Oo. Ako, ayoko nang harapin. Baka mabigyan ko pa agimat yun. Ayaw ni Senator Bong. Pero dapat maturuan ng leksyon yung mga ganong Mga tao. nag-name drop. Maraming Gumagawa ganyan ng kalokohan, mag-name drop ka kapag kabutihan ang ginagawa mo. Oo. Halimbawa, namigay ka ng tulong. Oo. Hindi akin to. Kay, Kay Senator Bong ito. Oo. Pero gumawa ka ng kalokohan, tapos gagamitin mo yung pangalan ni Ay, Senator ibang Bong o ng usapan ibang yun. tao. Ibang usapan yun, kumbachero. Kaya, Senator Bong, Laban tayo dyan. wala tayong agimat dyan. Wala tayong mga bagong agimat dyan. No? Oy, mamaya nga pa ng hapon, alas 4 ng hapon, meron tayong one-on-one interview with Senator Bong Revilla. Ganun ba? Oo. At umamin si Senator Bong, kumbachero. Umamin. Oo. Talaga? Umamin. So, See? yung batang sakay? Oo. Siya. Totoo? See? Abangan po nyo mamaya. Alas 4 po yan. Yung sakay doon sa di ba? Talaga? Oo. Pero huwag niyo raw po ilalakas dahil nakatingin si Congresswoman Lani Mercado. Ay, Congresswoman Lani. Baka siya mapalokpok ng bakya. Tulume! Ayan. Tulume! Ayan, Mamaya po yan sa Tune In kay Tunying Live at yan po sa YouTube channel at Facebook page na Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy! 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay 30 ng Nobyembre. Hindi po holiday, pero Bonifacio Day. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. Law graduate itinuturong utak sa Cebu pawn shop robbery. 4 na suspect arestado na. 4 sa 6 na Chinese nationals na dinukot sa Alabang natagpo ang patay sa Infanta, Quezon. Lalaking may kapansanan sa pandinig, patay ng masagasaan ng tren Naku sa po. Naga City. Mahigit 1 milyong halaga ng karneng kalabaw na kumpiska sa Balintawak Market. 2 lugar sa Bicol, inuga ng may kalakasang lindol kaninang madaling araw. At Smartmatic ban sa lahat ng transaksyon ng Comelec. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. sa detalye ng ating mga balita. Hawak na ng Cebu Police ang 4 na suspect kabilang ang pinaka-mastermind sa panluloob ng isang pawn shop jewelry store sa Argao, Cebu noong November 25. Kinilala ang mga suspect na sina Jiger Gerevola o Jiger Geverola, isang law graduate ng Southwestern University at itinuturong utak sa pawn shop robbery. Jerome Cambarihan Davin, Dan Flores at Jordab Bakiano. Sa background check ng PNP Cebu, nabatid na nakulong ng 7 taon si Geverola sa kasong murder at arson dahil sa pagsunog sa isang field trangko bus sa Katmon, Cebu noong 2001. Natuklasan din na si Geverola ay opisyal ng Communist Central Visayas Regional Party Committee ng NPA.
Talaga. Ulitin natin, congratulations sa Cebu PNP. Ayan. Sa mabilis na action na yan at mabilis na pagkakaresolba sa kaso, pagkatukoy sa mga suspect na yan. Samantala, patay naman ang 4 sa 6 na Chinese nationals na dinukot sa kanilang bahay sa Ayala, Alabang noong Oktubre. Ito ang kinumpirma ng PNP Anti-Kidnapping Group kaugnay sa 4 na bangkay na natagpuan sa Rizal at Infanta, Quezon. Ayon sa pulisya, unang natagpuan ng 12 babae sa Marilaki Highway noong November 1 at November 6 at nang makita ang bangkay ng magkapatid na lalaki na pareho ding Chinese. Ang 4 ay mula sa 6 na Chinese nationals na dinukot sa kanilang bahay sa Alabang noong 30 ng Oktubre ng madaling araw. Nananatili pang missing ang 2 pang biktima kabilang ang 11 taong gulang na batang lalaki. Isang lalaking may kapansanan sa pandinig ang nasawi matapos mahagip ng tren sa Naga City, Camarines Sur. Nangyari ang insidente sa bahagi ng Barangay Concepcion, Pequeña noong Martes ng hapon. Nabatid na biyaheng Licao City, Albay ang tren na nakabundol sa biktimang may kapansanan sa pandinig kaya hindi nito narinig ang paparating na tren. Ito ang ikatlong aksidente na kinasasangkutan ng tren ng PNR mula nang magbalik ang operasyon ito sa rutang Naga City, Camsur, Licao City noong July 2023. Kinumpiska ng National Meat Inspection Service, NMIS, ang kilo-kilong karne ng kalabaw na iligal na ibinebenta sa Balintawak Market sa Quezon City. Ayon sa NMIS, 1.4 million pesos na halaga ng karneng kalabaw na nasa 4,000 kilo ang kanilang nasamsam. Ayon sa NMIS, may tuturing na hot meat ang mga naturang karne dahil hindi ito dumaan sa authorized slaughterhouse. Sa pagsusuri ng ahensya, posibleng may indikasyon na pinainom ng maraming tubig ang kalabaw bago katayin para ito bumigat. Naku po, ano ba itong mga natututunan ng mga taong mga to? Dalawang magkasunod na lindol ang tumama sa ilang bahagi ng Bicol kaninang madaling araw. Bandang alas 3:18 ng umaga nang yanigi ng magnitude 4.5 na lindol ang tinambak Camarines Sur habang sinunda naman ito ng magnitude 4.4 na lindol sa Karamuan, Catanduanes bandang alas 4:41. Samantala naramdaman din ang intensity 4 na lakas ng pag-uga ng lupa sa Naga habang pasado alas 4 naramdaman naman ang intensity 3 sa kaparehong lugar. Bawal nang lumahok ang Smartmatic Philippines sa lahat ng election-related public bidding sa bansa. Sa botong 5-1, nagdesisyon ang COMELEC Anbank sa nakatigan ang petisyon na humihiling na i-disqualify ang Smartmatic sa bidding ng bagong automated election system para sa 2025 elections. Ang pag-ban sa kumpanya ay may kinalaman sa kasong bribery na iniharap ng US authorities laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Nagugat ang demanda mula sa kahina-hinalang procurement ng voting machines mula sa Smartmatic na ginamit noong 2016 election sa bansa. Susunod! Tito Boy! Pangamba ng publiko sa dumadaming kaso ng respiratory illness. Katulad nitong si Mother. Mother, okay ka lang ba? May respiratory illness ba si Mother? Parang masama pakiramdam ni Mother eh. Ganun ba? Oo, sabi nga ni Mother, dapat yata mag-face mask na uli dito eh. Hindi, tsaka Mother, umuwi ka na. May case, uwi ka na. Uwi ka na. Hindi nga, papahinga ka na. Oo, kailangan na nagpapahinga din, hindi pwedeng puro trabaho. Iwanan mo na muna dyan si Greg. Oo, andyan naman si Greg eh. Totoo yun, hindi ba? Katulad nung ang Pangulong Bongbong Marcos saka si First Lady Lisa Marcos pinupuna. Bakit daw nanonood ng concert? Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nyo? Pagka tapos ng opisina, uwi na. Tulog na. Ganun talaga. Meron pong ibang mga ginagawa. Hindi lahat ay puro trabaho. Pwede ba naman? Ikaw nga. 24 hours ba kung ano yung ginagawa mo sa unang oras yun ang gustong magawin hanggang 24 hour? Walang ganun. Walang ganun. Kaya nga meron tayong weekend eh. Kaya nga may break time eh. Yun. Kahit sa pagkain may fasting eh. Hindi ba? May pagpapahinga eh. Ano kayo eh. Si Mother, pinauwi mo na. Ito na. Mother, nag-iimpake na. Buti na lang. Yun daw pong pangamba ng publiko sa tumataas na kaso ng respiratory illness, pinawi ni Mother. At,
Nagkasundo na pala ang Kongreso. Dalawang panel na i-adapt na ang pagpapasok sa International Criminal Court. Naku, may kakabahan dito. Naku. At may update tayo sa paggunita ng Bonifacio Day. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 722. This time check. Balita. Balik-balita po tayo, 7:27 ng umaga. Aabot sa 40 bangka ang inaasahang lalahok sa civilian Christmas convoy sa West Philippine Sea. Ayon kay Akbayan Party President Rafaela David, target na gawin ng Christmas convoy sa December 9. Inaasahan naman na tatagal ng 2 hanggang 3 araw ang misyon kung saan ang magiging jump-off point ay sa El Nido, Palawan. Gaano kaya katagal yan? Malayo yan eh. Malayo yan. December 9 ay Sabado. Yes. Alas 7:27 ang ating oras, nagkasundo ang dalawang panel sa Kongreso na i-adapt ang 3 resolusyon na humihiling sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court sa pag-iimbestiga sa war on drugs. Ginawa ng House Committee on Justice at Human Rights ang hakbang para mapalakas ang tsansa na maaprobahan ang mga resolusyon. Ayon kay Congressman Benvenido Abante ng Maynila, may akda ng isa sa mga resolusyon at chairman ng Human Rights Committee, may ruling na ang Supreme Court na nagdedeklara na may jurisdiction ang ICC na imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration. Itinanggi ng Department of Health na tumataas ang kaso ng respiratory illness sa bansa. Binigyan din ni Health Secretary Ted Herbosa na walang dapat ikabahala ang publiko dahil nakahanda ang healthcare system sakaling mag-increase ang naturang karamdaman. Sa kabila nito, inamin ng kalihim na inaasahan tataas ang kaso ng influenza-like illness sa Enero bagamat walang dahilan upang maalarma ang taong bayan. Humihingi ng suporta sa mga Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos para sa binuhay na peace process sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front. Ginawa ng Pangulong panawagan kasunod ng paglagda ni na Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez at ng NDF ng joint communique na layong resolbahin ang ugat ng armed conflict. Nabigo ang Japanese gaming tycoon na si Katsuo Okada na makontrol ang $2 bilyon na Okada Manila sa Parañaque. Ito ay matapos bawiin ng Korte Suprema ang status quo ante order na pansamantalang nag-uupo kay Okada bilang shareholder, director, chairman at CEO ng naturang hotel casino establishment. Ibinasura ng First Division ang reklamo ng Japanese gaming tycoon laban sa pagsipa sa kanya mula sa Tiger Resort Leisure Entertainment na siyang operator o nangangasiwa sa Okada, Manila. Isang sugatan ng sumabog ang isang micro gas refilling station sa Bungabon, Nueva Ecija pasado alas 10 kagabi. Nikinilala ni Senior Fire Officer 4 Christopher Peralta o IC ng Bungabon Fire Station ng sugatan na si Miguel Austria, may-ari ng refilling station. Dahil sa pagsabog, nawala ng kuryente sa lugar at maging sa barangay Sisilang at katabing lugar. Sa paunang investigasyon, lumitaw na walang permit to operate ang sumabog na refilling station. Itinalaga bilang bagong Assistant Secretary ng Department of Education ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Reynold Monsayak. Sa kanyang FB post, sinabi ni Monsayak na malugod niyang tinatanggap ang bagong hamon na makapaglingkod sa DepEd. Ano kaya? Ito kaya ay gagawing spokesperson, kumbachero? Kasi si Attorney Monsayak, spokesperson ni VP Sara to eh. Sa pagiging sa VP o VP. Sa OVP. Iba pa yung spokesperson sa DepEd. Sa DepEd kasi yung spokesperson na ayaw magsalita. Ano? Naalala mo yung Meron spokesperson na ayaw Meron! Meron palang ganon? Oo. Sa DepEd. Uh-huh. Sa DepEd kumbachero. Si Michael Pua. Siya nga pala yun. Yung bang spokesperson na ayaw magsalita. Aba, ba't ganun? Kaya medyo nabuhayan ako ng pag-asa eh. Ngayong nilagay na sa DepEd si Attorney Monsayak, baka pwede siya na rin. Baka siya na rin ang pwedeng maging spokesperson ng DepEd. Oo. Marami tayong dapat itanong sa DepEd na dapat din naman nilang sagutin. Pangunahing balita.
Kausapin natin, kumbachero, si Manila International Airport Authority General Manager Brian Ko. GM, magandang morning. Si Katunying po ito, saka si Ka Jerry. Good morning po, Katunying at Ka Jerry. At Morning salamat po. imbito sa programa nyo. Opo, makikibalita lang kami dun sa ginawa ninyong maintenance sa electrical maintenance diyan po sa airport. Yes po, as an update po, this is itong maintenance upgrade works natin na ginawa natin starting yesterday po, early morning, is part of our program na kinamit natin to improve the resiliency or yung performance ng ating airport, specifically sa Terminal 3 because nagkaroon pa tayo ng mga issues earlier this year. So, dumating na po yung mga in-order nating mga bago equipment para palitan yung mga aging equipment natin at ang Meralco po may ginawang upgrading works para lumaki po ang capacity. Nagkabit sila ng mga mas malalaking underground cables para po gumanda yung, para ma-future-proof natin ang NAIA Terminal 3 para kahit dumami pa lalo ang flights next time, alam naman natin na reliable pa rin ang airport. And through the proper coordination with different offices at mga airlines at ang government agencies, successful naman po ang pag-implement natin yesterday at around 12 midnight up to 3 a.m. po. So, natapos po tayo 3 a.m. yesterday kung saan na i-re-energize po natin pabalik sa Meralco load ang NAIA. With this upgrade po ba, pwede na tayong mabigyan ng garantiya na hindi na mangyayari yung experience natin earlier this year? What the upgrades mean is, of course, this is not yet the last one po. As mentioned before, it is a multi-month strategy. Ito na po yung last natin for this year kasi po magpi-peak season na rin tayo in a couple of weeks. So, yung mga next upgrading works natin, kasi marami po talagang kailangan ayusin, is mangyayari na siguro around mga end of January to February. Pero, what this provides po is an increased confidence in the capability of our terminal. So, gumanda na because of this, parang insurance po siya na talagang mas hindi na mangyayari yung nangyari before. Lumiit na yung tsansa kasi nga napalitan na natin yung ibang mga major equipment. Inuna natin yung mga pinaka-critical po. So, actually, ang activities po natin hanggang December 13 pa. Pero yung yesterday lang yung pinaka-critical kasi yung main cable yung pinalitan. Kaya buong terminal po yung affected yesterday. Pero when I say affected, hindi naman po canceled or delayed ang flights. May mga gensets naman po tayo. Pero syempre, napansin lang rin ng ibang pasahero yesterday na yung ibang ilaw po hindi nakabukas, yung ibang aircon hindi nakabukas. But in the next couple of days po, wala na pong ganyang effect in that scale po sa Terminal 3 dahil pa konti-konti na lang by sections na lang po. So, to answer, of course, hindi natin pa 100% magagaranty kasi may mga iba pa tayong ayusin pero gumanda na po yung reliability at resilience ng Terminal 3 significantly because of this equipment installation po. Okay, isa na lang po GM, nung isang araw po ay nakatanggap po kami ng mga larawan mula po diyan sa NAIA Terminal 1. Nakalampas na yung mga tao sa immigration GM sa immigration counter. Pero sa final screening na. Ang haba ng pila po dun sa security screening, nako haba. Mga taga-teleradyo natin, pakisuyo nga mga taga-DCRH television. Makisuyo nga, meron kaming mga pictures na pinapakita po namin ang haba po ng pila. Saan po ba ang problema doon, GM? Bali, sirs, alam niyo naman po, continuously we are improving the queues, di ba? Marami na tayong naayos, katulad po initial security screening, di ba? Yung tinanggal natin, gumanda yung flow ng passenger, yung immigration, nadagdagan natin ng counters, na-resolve natin. Ngayon, ang hinaharap natin na issue that we want to improve on is ito pong final security screening. Kasi nga, even though we have enough machines deployed, medyo kulang po ang manpower na nag-deploy ng OTS natin sa ngayon. Ngunit, based on our coordination, tuloy-tuloy naman po ang ating pakikipag-ugnayan at coordination sa kanila. Meron sila kasi mga naka-training ng mga tao ngayon in time for the peak season. But we were assured that by the peak season comes in, kasi ito pong training napaka-importante sa mga OTS personnel dahil po sa compliance natin sa mga security standards. So, i-deploy nila itong mga tao starting by December, tapos na ang kanilang mga training para po mag-improve yung situation natin sa queuing pagdating dyan sa final security. So, una-asahan namin na ang OTS leadership naman po ay makakapag-deliver kasi nag-commit naman po sila sa atin na may improve nila itong
nararanasan natin for now because may mga nakatraining na tao. And of course, alam niyo naman po, may mga ginagawa rin silang mga activities like cleansing of their ranks kasi meron nagkaroon po tayo ng mga issues in the past about OTS. Kaya panandalian, umaapila kami sa publiko na of course, medyo kukulangin yung tao ngayon, but as they hire more people, when they hire these new people, of course, they will go through the proper, mas magandang vetting process para ma-assure natin ng publiko na kung sino man yung dinideploy doon ng OTS ay maayos or competent talaga. Competent po at Competent at qualified maaasahan yung hindi to become honest. civil servants po. So malinaw po para lang maintindihan ng mga kababayan nating sumasakay na Ito dami tao. lack of personnel pala talaga naging problema at walang kinalaman ang x-ray machine o mga equipment. Tama po, dahil we do have, nang napapansin nyo doon, may mga enough x-ray machines, pero hindi lang nabubuksan lahat ng lanes kasi nga temporarily, meron tayong shortage of OTS personnel, but nagte-training naman po kasi sila ngayon para by December, peak season po, makompleto nila at hindi na mamamanage natin ng mabuti ang queuing natin dyan sa final security screening po natin. Pinapakita po namin na GM ngayon sa television yung pung as in yung naipon doon siguro yung nagpadala po sa atin ito baka mukhang taga-immigration sila daw po kasi namumura tapos na sa kanila parang ganon. Po yan po yung may sa Terminal 1 naman po may activities din na ginagawa ang MIAA. Tingin nyo dyan, ang portion ng duty free ay binawasan natin kasi itong OTS lanes, para madagdagan din natin next time ng makina, dahil alam naman natin na dumadami lang ating mga pasahero, we will move them further inward, palapit para lumaki yung space between immigration and final security screening. Tama, masyadong dikit po GM no? Yung pagkalampas mo ng counter ng immigration, ando na yung masikip. Masikip Opo, minsan po it's the perception na gumagalaw naman po ang linya pero pag masyadong masikip, nafe-feel talagang na parang ang haba ng pila. So, the things that we're doing in parallel, na sabi nga natin na magde-deploy ng additional personnel kung ilan yung kinakailangan, at the same time, we do have infrastructure changes, diba? Yung makikita nyo ngayon, the duty-free area, portion of that nakasarado na kasi ongoing renovation para lumaki ang area ng final security screening kung saan pwedeng lumuwag ang pagpipilaan ng pasahero at makakapagdagdag tayo ng additional na makina po. Tinatanggal pa rin po yung sapatos sa GM, no? Meron pong mga some procedures, may pagtanggal pa rin ng sapatos as part of the random checking. At of course, may ibang machine like the ATRS po, yung full body scanner pala, yung may kailangan pa rin tanggalin yung shoes kasi nga para lang makita po talaga. Kasi, okay lang ho yun, GM. Ako, para sa amin, okay lang ho yun. Kung kailan talagang mas maganda nga, lahat na. Para hindi na yung pipiliin pa yung pa, no? Lahat na. Para sa kaligtasan naman ng lahat yan. Tama po. Basta matitiis lang nila amoy ng paa ko, ha? Ayun lang. Pag tinanggal yung sapatos. So gaano karami ang ilang percent po ang increase ng traffic ng mga pasahero natin ang inaasahan nyo ngayon pong December na hubo kasi? Opo. Bali, inaasahan natin na mga on a daily basis around another 8 to 10% increase. Na last November po, ang average number of passengers natin nasa 120,000 per day po. Ngayon po, as of the past week, nagtatala na tayo ng around 130,000 per day in malaki na. Towards December 20. Pag December 20 onwards, medyo dadami na pa yung pasahero. So, naghanda naman po tayo dahil alam niyo naman po, itong Undas, nasubukan ng ating capabilities. Maganda naman po ang kinalabasan. 82% on-time performance tayo ng Undas. And naman po, we will end November with 80% mark, which means 80% of the time po ang ating flights that depart and arrive in NAIA are on time. So, yun po yung tinatarget natin para within the international benchmark po tayo pagdating sa performance. Okay. GM, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po at thank you po ulit sa pag-imbita. Thank you so much. Si NAIA General Manager Brian Co.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Boy! Meron daw pong isang sikat na aktres na pumalag sa pagpapaseksi ni Julia Barreto. Pumalag sa pagpapaseksi. Bakit daw ba nagpapaseksi yung babaeng ito? Si Julia. Si Julia Barreto. Si Julia Barreto. May bago siya yate, calendar girl eh. Ganun ba? Ngayon, hindi Si ba Julia ba yung girlfriend ngayon ni Gerald Anderson? Gerald Anderson, Ayun. Kasi marami yung mga Barreto na yun. Barreto. Pag ang mga Barreto, magaganda. Oo. Sino yung isa pang Barreto na ano? Si General Antonio Barreto. Hindi. Yung dating asawa ni Raymart. Raymart. Si Claudine. Claudine! Ayan. Na-blind item ko sana. Si Claudine yun. Hindi, tatanong ko lang sana kung kumusta na. Ano naman sana. Siya yung sabi, hindi raw siya sang-ayon na yung pamangkin niya. Nagpapaseksi. Ganun ba? Pinangalanan mo din lang. Tinanong ko lang kung ano nang balita kay Claudine. Wala ko naman eh. Gusto mo nang malaman. Teaser pa lang eh. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:43. This time check is Eri Baha. DZRH. Pangunahing balita. Puntahan natin si RH52. Isang pagdiriwang pagunita sa birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio dyan sa San Juan. Alamin natin ang latest kay RH52 Edniel Parosa. Coming, Edniel! Sa Jerry at Katunying, mag-aalay ng bulaklak ang pamalang lungsod ng San Juan sa bagong monumento ni Gat Andres Bonifacio. Dito yan sa dambana ng Katipunan sa Pinaglabanan Shrine. Kaugnay nga ito ng ika-160 komemorasyon ng kaarawan ng bayaning leader ng Katipunan. Paungunahan ni Mayor Francis Zamora ang aktibidad mula sa pagtataas ng Watawat mamayang alas 8 ng umaga hanggang sa maikling programa sa temang katungkulan at pananagutan tungo sa kaunlaran ng bayan. Layong kilalanin ng San Juan City LGU ang katapangan ni Bonifacio na isa sa mga nagpasiklab ng revolusyon kontra kolonyalismo. Matatandaan dito sa syudad, nangyari yung Battle of Pinaglabanan ng 1896. Ang unang major battle kung tawagin ng mga Katipunero laban sa mga Kastila. Natalo noon ng mga Pinoy, pero isa ito sa mga simula ng paglaban para sa kalayaan noon ng bayan. Ngayong maya-maya lamang, alas 8 ng umaga, nasisimula yung programa pero wala namang isinarang kalye dito sa paligid ng Pinaglabanan Shrine. Tuloy din yung pagdating ng mga may morning routine, gaya ng mga joggers at iba pang mga nag-exercise. Pero dito muna sila sa bukana ng parke sa tapat ng City Hall habang inihahamda ang shrine para sa programa. Edniel. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Edniel. Yes, Tunying at Jerry. Ano ba ang Tagalog ng battle? Battle. Laban. Laban. Ano yan? Laban sa pinaglabanan, ganon. Oo, bakbakan o gera sa pinaglabanan. Ganon, Laban sa pinaglabanan. Kasi Battle of Pinaglabanan eh, no? So, labanan sa pinaglabanan. Ganun pala yan, ano? Oo, dito mismo sa exact para redundant, ano? Ay mukhang ang pinaglabanan tsaka nahalaw yung katagang pinaglabanan after na siguro noong labanan. Yung kaya binansagang battle. Dapat Battle of San Juan na lang yan eh. Correct. Actually may mga ganong termino, Anthony at Jerry, na Battle of San Juan, may mga ganong termino. Dito kasi sa lungsod na ito, lalo na doon sa El Deposito na naging bahagi ng kasaysayan, pinagtaguan ng mga armas ng mga Katipunero noong sila ay nagpoporma pa lang para sa kanilang pinaplanong laban. Mabuhay ang mga Katipunero! Mabuhay! Mabuhay! Ngayon. Thank you! Maraming salamat, Dr. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Sabi nung nag-message sa atin. Meron pa bang blind item? Pinangalanan nyo na.
Dean Jaime Ibanez, magandang morning. Kuya Mel Magno, magandang morning. At kay Ate Milet ng NKTI, magandang morning. Sabi ni Kuyang Els Bartolome, uso talaga ang mga name drop na ganyan, ha? Ayan, Kaya dapat talaga tinuturuan din ang leksyon niya mga yan. Si Congressman GP Padjernos ay Kong GP. nakatutok at saka si Adrian Adrian Padjernos. Si Attorney Dudley Marca Rios. Attorney Dudes. Attorney Judes, magandang morning. Andito na. Sino kaya itong isang sikat na actress na hindi daw pabor sa ginagawang pagpapaseksi ng syota ni pangit pala syota, no? Syota. Ng jowa ni Gerard Anderson. Alamin natin ang detalye ng balita mula sa showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Ka-Jerry. Hindi ka ba nanood ng concert ng Daryl Hall concert? Na? Yung concert na pinanood ni BBM. Oh, hindi ka nanood nun? Hindi ako nanood nun. Wala akong pambayad nun. Pero kilala mo yon? Oo. Sa internet. Sa internet. Daryl Hall. Palagay ko, And John palagay Oates. ko yung music lang nila ang kilala nang marami Ito mo si halatang hindi kilala din ni Morley Hindi ko kilala yan eh. Hindi ko kilala yan eh. Okay. Yung mga music nga lang nila talaga. Saka may idar na rin yung mga to eh. Yung mga music. Ano ba tong bakit ba medyo masama ba loob ni Claudine? Yes, kagabi nga sa premiere night ng pelikulang Loyalista. Ni, Imelda Papin. Ayan ha, ni Imelda Papin, na kung saan ginampanan ito ni Claudine Barreto, ay nakausap natin ng personal itong si Claudine Barreto, at isa sa mga tinanong natin rito ay ang kaugnay ng gagawing pagpapaseksi ng bonggang-bongga ng kanyang pamangkin na si Julia Barreto. Sa kaalaman ng lahat, si Julia Barreto ay parang anak na mismo ni Claudine, dahil almost si Claudine ang nagpalaki rito. Ito ang nag-alaga, si Claudine Barreto, at ito ang pinaka-paborito niyang pamangkin. Kapag nakikita nga daw niya na sexy ang suot ng kanyang pamangkin, particular na sa mga pictures, ay gusto niyang ayaw niyang makita yon. Ayaw niyang makita yung mga ganong pictures. Parang feeling nga daw niya kapag maghuhubad ang kanyang pamangkin o magpapakita ng kaseksiyan, ay gusto niyang kumutan. Dito nga sa ginawang pagpapaseksi ni Julia sa isang nakalalasing na alak, uy, ilalabas to. Grabe ito. Naku, abang-abang to talagang ginawa. Calendar girl. Oo, sa isang nakakalasing na alak siya. May alak bang hindi nakakalasing? Meron. Ano? Alak ko. Ayan. But anyway, yun nga. Sinabi ni Claudine Barreto kagabi sa press ko na sobrang nalulungkot siya. Ayaw niyang magpapaseksi ang kanyang pamangkin. Dahil sa lahat daw, baby ang tingin niya rito. Hindi daw nagbabago ang pagtingin niya kay Julia. Mananatiling baby daw ito na dapat napoproteksyonan, na dapat nakabalot ang katawan at hindi naguhubad. Yan ang sabi niya. Hindi daw siya pabor, hindi siya natutuwa. Yun ang sabi niya sinabi, hindi ako natutuwa. Yun ang sabi ni Claudine Barreto. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Sa sports, pinatawa ng 20,000 na multa ang team manager ng Northport matapos makainitan at makasagutan ang NLEX import na si Thomas Robinson. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marcial, nagbigay na ng firm warning kay Northport manager Pido Harencio na dinesisyonan ng PBA Technical Committee. Hindi na pinagmulta si Robinson dahil hindi naman na-renew ang kontrata nito sa NLEX. Nangyari ang sagutan ni Robinson at Harencio matapos ang laban ng NLEX Road Warriors at Northport Batang Pier sa dugout. Sa atin namang health news, na uso dahil sa TikTok ang pag-inom ng pinakuluang letsugas o lettuce dahil sa epekto umano nito na makatulong sa mga taong may insomnia upang madaling makatulog.
Bagamat wala pang matibay na ebidensya at pag-aaral sa agham na nagpapatunay ng bisa nito, sinabi ni Dr. Jason Paul Chua ng Johns Hopkins Medicine na maraming health benefits ang pag-inom ng lettuce water. Isa sa mga benepisyo ng lechugas tubig. Ng ano yan? Ang tawag? Lettuce water. Ay ang pagkakaroon nito ng mataas na calcium content na mainam daw sa buto at kalamnan. Nagbibigay din ito ng vitamin A o bitaminang galing sa beta-carotene na mainam para sa kalusugan ng ating mata, balat at immune system. Mayaman din ang lettuce water sa magnesium at sa potassium na tumutulong sa normal na pagtibok ng puso. Matapos ang 17 araw na rescue na rin ang 41 construction workers na natabunan ng gumuhong bahagi ng isang tunnel sa India. Ligtas at nagre-recover na sa ospital ang mga manggagawa na nirescue sa pamamagitan ng stretchers na idinaan sa 90cm pipe. Nagpasalamat ang mga workers at kanilang mga kaanak sa mga rescuers na hindi nawalan ng pag-asa at ginawa ang lahat upang sila ay masagip sa guho. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ngayong araw na to ay deklarado rin po bilang National Bike to Work Day. National Bike to Work Day. Bike to Work Day. Oo, tuwing November 30 po yan. Ano kaya ang pagka pinroklaman ng presidente na gano'n, ano bang mapapala natin doon? Bike to work tayo lahat. Bike to work tayo. Sana nga gano'n, yung araw talaga na yun, lahat ng tao na may bisikleta, maglabasan. Wala munang sasakyan. Wala munang sasakyan. O kaya may ilang parte na puro bisikleta lang muna. Yan. Ganda nga yun, Dapat siguro, hindi lang ideklara to. Kailangan i-implement at maramdaman ng ating mga kababayan. Ay, Kuyang Bong Belmes, puto ka na. Puto ka na. Pwede na ulit. Tapos na ang gun ban. Ganon din kay Major Eric Alinio at kay Alfred Sabala dyan sa Karingal Firing Range. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Life goes on long after the thrill